Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Dito sa episode na ito ay atin maintindihan ang sanhi o dahilan kung bakit ganun na lamang ang pagpursige ng Amerika na sugpuin ang ambisyon ng Iran na magiging nuclear power nation or itong makapangyarihang bansa sa buong mundo gamit ang nuclear threat. Okay, so dito sa video ito makikita natin ang kanilang laboratory. Karamihan yan ay nasa Ispahan na binomba kahapon lamang ng Amerika at sumabog ang uranium enrichment na ito. Ang uranium ay isang sangkap na chemical para magagawa ng isang nuclear bomb na gugunaw sa mundo. Kaya ayaw ni Trump na maghari o magagawa ng nuclear facility ang Iran dahil nga sa iba ang pag-iisip nito. Sila ay labeled as terrorist group, ang grupo ni Ali Khamenei. Kaya dito sa bidyong ito ay ma-explain ng ating kaibigang vlogger sa labas ang tungkol sa nuclear or uranium enrichment na ginagawa ng Iran na kung hindi napigil ni Trump, ilang araw na lang pala ay kumpleto na 100% na yung enrichment. At kapag darating na sa level na 100% of uranium enrichment ang mangyayari, ay makagawa na sila ng nuclear bomb. Kaya binilisan ng Iran ang paggawa ng nuclear bomb dahil gusto nilang pasabugin talaga ito sa muka ng Amerika. Pero ang nangyari ay naunahan pa rin sila ng Amerika. Ang muka nila ang sumabog, pati na ang kanilang puwit, mga kababayan. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng ating ka-vlogger. Atin panoorin kung gaano talaga ang ginawang paghahanda ng Iran gamit ang kanilang nuclear enrichment para lamang gapiin ang Amerika. Ito ang video atin panoorin. 6 hours ago, the International Atomic Energy Agency released an emergency assessment. Iranian centrifuges at the Fordo facility, buried deep inside a mountain protected by hundreds of feet of rock, have produced uranium enriched to 89.2%. Weapons grade is 90%, 1%. A technical rounding error, a single day's enrichment at current rates. The threshold the entire world has spent 30 years trying to prevent is now measured in hours, not months, not years, hours. But here's where this story breaks apart. This isn't an accident, this isn't gradual escalation, this is a deliberate sprint to the finish line while American bombs fall on Iranian cities. 3 weeks ago, Iran's enrichment level sat at 60%, already alarmingly high, but still months away from weapons capability. The Supreme Leader was alive. The regime was calculating long-term survival. Patience was still strategy. Then we killed Khamenei. Then we destroyed their infrastructure. Then we deployed invasion forces. And Iran started enriching at maximum speed. They're not hiding it. They're announcing it. The IAEA report wasn't a leak. Iran invited inspectors to verify the enrichment level. They want the world to know. The message is unmistakable. Stop us or we cross. But here's what makes this moment different from every previous nuclear crisis. Iran isn't threatening to build a weapon. They're threatening to prove they can. One more percentage point, one test, one demonstration that changes the Middle East forever. And the American bombs that were supposed to prevent this, they may have caused it. Because here's what we know for certain. The IAEA has confirmed Iran possesses enough enriched uranium for 10 to 12 nuclear weapons if processed to weapons grade. The technical knowledge exists, the delivery systems exist, the centrifuges are spinning right now. We are witnessing the final hours before a new nuclear state is born, or the final hours before America does whatever it takes to stop it. Either outcome changes the world. Stay with me. What you learn in the next 15 minutes will show you exactly how close we are, what happens if Iran crosses, and why the next 72 hours may be the most dangerous since the Cuban Missile Crisis. Okay, so yun ang dahilan mga ka-Good News Daily TV kung bakit ganun na lamang ang pagpursigi ng Amerika ni Donald Trump na tapusin ang ambisyon ng Iran na maghari sa buong Middle East at pagkatapos sa Europe at pagkatapos sa Amerika, sa buong sanlibutan na gusto nilang sila talaga ang pinakamalakas na bansa. Makikita naman natin halos buong bundok ng Ispahan, buong diserto sa ilalim ng lupa ay napakalaking laboratorio ng uranium enrichment program ng Iran. At meron silang sapat na mga scientist
na mga kasapi rin ng terorista na nag-aaral sa Amerika at Europe, mga scientist na ito at magagaling. Kaya kung nahuli ng kunti si Trump, kahit lang pala isang buwan kung hindi umatake si Trump, ay matapos na pala yung enrichment. Kasi nasa 80% na eh. 80% uranium enrichment, ibig sabihin kulang pa siya ng 20%. Kung nahuli lang kunti si Donald Trump, kung nagiging 100% o 100% na yung enrichment, yung pagpalakas ng uranium. Ang uranium kasi yan yung component na sumasabog sa nuclear bomb. At kung nahuli si Trump kahit isang linggo lang sa pag-atake, kung hindi niya binumba kaagad yung Ispahan noong unang pagbomba niya, ay tapos na sana ang Amerika. At hindi lang Amerika, buong sanlibutan tapos na. Kahit ang China, kahit ang Russia ay kayang pasabugin ng Iran kung nagiging 100% enrichment na ang kanilang program sa uranium. Kaya tamang-tama talaga ang pagdating ni Trump. Kaya sa mga hindi nakaintindi kung bakit umatake si Trump, hindi lang gasolina, krudo ang sadya ni Trump, hindi lang buksan ang Hormuz, hindi lang i-invade ang Kharg Island. Ang una talaga diyan ay yung napakadelikadong nuclear threat ng Iran sa buong mundo, pati sa Amerika. Of course, ang Amerika ang superpower. Siyempre, i-maintain niya ang kanyang pagiging superpower. At ang kagandahan ng Amerika, hindi siya terorista. Ngayon, isipin natin mga kababayan, kanina may nag-comment sa akin na dapat daw hulihin si Trump dahil siya ay nanggugulo. Si Trump ang ating savior. Ang nanggugulo ay ang Ali Khamenei na yan. Matagal na, 40 years of terror ang ginagawa ni Ali Khamenei. Hindi lang alam yan ng mga makikitid na utak ng mga tao. Akala nila si Trump ang nagumpisa ng gulo. Hindi. Tayo'y sinalba ni Trump dito sa napakadelikadong gustong gawin ng Iran sa buong mundo. At kahit sa kanyang neighboring Muslim countries diyan sa Gulf State ay gusto niyang lipulin ang mga ito. At siya ang maghahari gamit ang kanyang nuclear capabilities, ang kanyang lunatic ambition na magiging superpower gamit ang nuclear at pananakot sa buong mundo. Alright, so kung magpaalam ng mga kababayan, hanggang sa muli, sana ay walang natamaan sa ating ginawang explanation tungkol dito sa nuclear ambition ng Iran. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.